showbiz fanatics, panibagong dagok na dinadanas ng Halos siblings. Ano nga ba ito? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna first magpasalamat sa inyong lahat for always keep watching and trusting this channel. Isang bisita nga dito po sa Itbulaga ang naman ang nagpaligaya dito kay Sir Joey De Leon dahil may dala pa siyang tarpaulin at pinakita niya dito na pinatarp niya yung pangyayari sa kanya ng January 8, 2008 kung saan nagbabalik siya sa studio ng Itbulaga para po pasalamatan. Syempre, isa siya sa mga winner noon. At talaga naman very overwhelming yung kasi hindi natin alam kung ano po yung naging resulta ng pagkapanalo niya. So, this time, ito na nga, no, dahil isa sa pinaka problemang kinaharap ngayon ng mga Halos siblings kung saan mayroon na pong dumating na isang letter coming from Court of Appeals, no, patungkol po dito sa isang news na kung saan ang Halos ay olat sa titulo ng Dakak Resort. Pinawalang bisa daw di umano ng Court of Appeals or CA ang titulo ng Dakak Beach Resort sa 1,000 square meter property nito sa Dagupan City. Kung matatandaan po ninyo na dati po nung pinapalabas pa nila sa GMA7 na isa sa mga pinopromote nila ito noon dahil sinasabi nila na nabili na ito ng Halos sa Dapitan City, pero ipinag-utos na nga din ng Court of Appeals na bakantihin ang lupain at ibalik ito sa may-ari na si Maria Consuelo Sagin na nadiskobring pineke ang pirma, sinasabing deed of sale ng resort. Kasabay nito, inatasan ng Court of Appeals ang 22 Division si Romeo Halosos, may-ari ng Dakak, para bayaran si Sagi ng 10,000 kada buwan para sa paggamit ng pag-akupa ng property mula nang isanampa nito ang reklamo hanggang sa mabakante ang resort. Inuutusan din ng Court of Appeals na bayaran si Sagin ng 100,000 bilang moral damages, 100,000 sa attorney's fee at 50,000 sa exemplary damages. Nakasaad din sa desisyon ng Court of Appeals na ang kabuang halaga na mga dapat bayaran ay magkakaroon ng 6% interest kada taon hanggang sa ganap na itong nabayaran. Oh my G! Hindi lang basta gastos talaga to dahil meron pa siyang interest na tinatawag kasi for the longest time nga naman napakinabangan ng Halos to pong Dakak Resort na to dahil siyempre may mga umuupa dyan may mga pumupunta dyan and then nagpe-pay sila for the vacation. Nagsampa ng reklamo si Sagi laban sa Dakak at kay Halos matapos madiskubre noong 1995 na mayroon ng titulo ang kanyang lupain sa pangalan ng Dakak. Nabatid nung nababayaran sana ni Sagi ng kanyang real property tax para sa 1,000 square meter property na pag-aari niya mula po noong 1981 pero nalaman na nakapangalan na ito sa Dakak. Na-discover ni Sagi na pinarehistro sa pangalan ng Dakak ang kanyang lupain noong March 1994 base sa umano'y 1988 deed of sale kung saan ay ibinenta umano ng kanyang ama ang naturang parte ng lupain sa resort. Kini-question ito ni Sagin at iginiit na hindi niya sinalin ang pagmamayari ng lupain sa Dakak at pinayagan lamang ang kahilingan ni Halosos na gamitin ito kapalit naman ng libreng paggamit ng kanilang pamilya sa resort. Sa panig ng Dakak at ni Halosos, iginiit na mga ito na inalok ng ama ni Sagin ang naturang lupaing bilang kabayaran para sa shares of stock ng resort. Subalit itinanggi naman ng ama ni Sagi na gumawa siya ng deed of sale at iginiit na peke ang perma ng kanyang anak sa naturang dokumento. Oh my G. So medyo medyo sensitive tong issue na ito, no? Kasi syempre, 'di ba, parang yan na pag-uusapan nito. Paano magagawa ng Halos na pekein yung mga dokumentong ito?
Kaya po talagang sunod-sunod po talaga yung mga failures po nila, 'di ba? Matatandaan na walan din po ng pwesto ang isa sa mga Haluso siblings, 'di ba? Pinaglaban din po nila yon sa Supreme Court pero hindi sila nagtagumpay. Ngayon naman, eto, binabawi na pong isa sa mga property po nila na kung saan sinasabi ng Court of Appeals na tila baga pineke po nila yung mga dokumento ng nasabing resort. So, medyo alarming to sa part ng Halusos. Ay nako, dahil dyan, ito na, magbabasa tayo ng ilan sa mga comments po ninyo patungkol naman sa ating last update, kung saan samot-sari po ang naging reaksyon po ninyo with a certain issue. Unahin natin si Mr. Romy Obispo. Sabi niya, good afternoon, Ma'am Darreds. Happy, nice day, Ma'am. Magaling din siya mag-host at comedy. Di pwede na lang or depende na lang sa TVJ kung ibabalik siya sa Itbulaga. Ayun. So, tama po. Ang tinutukan niya dito si Miss Tony Gonzaga. Kasi 'di ba parang ang ganda lang po ng naging story niya na pumayag siya na pumasok sa mga certain days kahit wala siyang sweldo, makasama niya lang ang Itbulaga family. Sabi po ni Mr. Mark Lawrence Macas, magandang hapon, Darreds Channel. Sana makabalik na po yung dati na mga Dapper Cats na si Anjo, Jimmy Santos, Julia Clarete at Tony Rose. Totoo po, no? Sabi naman ni Mr. Michael Mago, kala ko according kay Paulo Contis ay hindi pa tapos ang laban. Anyari, Paulo? Laban lang, kaya mo yan. Yan ang napapala ng walang respeto. Ano na naman ang dahilan? Walang personalan, trabaho lang. Ayun. So, kaya po talagang nanahimik na si Paulo patungkol sa issue ng nito dahil talagang nababash talaga siya ng todo. Sabi ni Benil, yan kasi mapagmalaki kayo mga Halusos. Akala nyo dahil sa mapera kayo, kayo na, nasa talent. Yan, kahit na magandang pelikula, kung laos sa mga artista, walang manonood. Ayun. Ito naman po yung kanyang komento patungkol dyan, ano. Kahit po, sobrang, kasi kumbaga parang, nakatatak na kasi sa Pinoy, na ang talagang noontime host, na inaabangan ng marami, at TVJ. Pero, yun, sinisiksik kasi nila yung sarili nila sa isang bagay na hindi naman talaga sila nararapat. Sabi ni Emeline Azores, ouch, 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 ano na, Attorney Paulo, mahaba-haba pa ang iyakan mo. Mag-apela ka pa, ha ha ha. Actually, yung attorney po nila nag-apela, 'di ba? Pagkatapos lumabas ng naging desisyon ng Court of Appeals, ay nag-apela po sila muli, 'di ba? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Darreds TV, and please do follow me on my TikTok account, Darreds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.